May isang katotohanan tungkol sa pagkamatay ni Jesus na hindi itinuturo sa mga simbahan. 3 araw siyang nanatiling patay. Hindi 2, hindi 4, kundi eksaktong 3. Ito ay hindi aksidente. Hindi ito simpleng detalye lamang. May malalim at nakakagimbal na dahilan kung bakit kinailangan itong mangyari. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lang tungkol sa krus. Hindi lang ito tungkol sa paghihirap. May nangyayari sa loob ng 3 araw na iyon na nagpabago sa buong kasaysayan ng sangkatauhan. Sa mga susunod na minuto, ibubunyag ko ang nakakagimbal na katotohanan na tinatago ng maraming teolohikal na institusyon. Ang tunay na kahulugan ng 3 araw na ito. Ang katotohanang ito ay magpapabago ng iyong pananaw sa buong plano ng kaligtasan. Maaring hindi ka na magsimba ng pareho matapos mong malaman ito. Maraming mananampalataya ang nabubuhay ng walang alam tungkol dito. Pero ngayon, makikinig ka sa isang katotohanan na nagpapaliwanag kung bakit kinailangan ang 3 araw na ito. Naniniwala ka bang alam mo na ang lahat tungkol sa kwento ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus? Pagkatapos ng video na ito, makikita mo na may mas malalim pang kahulugan sa likod ng mga araw na iyon kaysa sa inaakala mo. Alam mo ba na ang 3 araw na pananatili ni Jesus sa libingan ay hindi lang basta nangyari? May malalim na dahilan at nakakakilabot na katotohanan sa likod nito. Hindi ito simpleng bahagi ng kwento na maaaring balewalain. Ang 3 araw na ito ay mahalaga sa buong plano ng kaligtasan at maraming detalye ang maaaring hindi mo pa naririnig hanggang ngayon. Kapag pinag-uusapan natin ang kamatayan ni Jesus, kadalasan ang focus natin ay sa krus at sa muling pagkabuhay. Pero ang panahong nasa libingan siya, ito ang madalas na nalilimutan, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng buong kwento. Ang 3 araw na ito ay hindi aksidente o random na time frame. May divine precision sa bilang na ito. Sa Jewish tradition, ang 3 araw ay may espesyal na kahulugan. Para sa mga Hudyo, ang kaluluwa ay naniniwala nilang nananatili malapit sa katawan ng 3 araw pagkatapos ng kamatayan. Pagkatapos ng ikatlong araw, itinuturing na ang kaluluwa ay tuluyan ng umalis at ang kamatayan ay permanente na. Kaya naman, ang pagkabuhay muli ni Jesus pagkatapos ng 3 araw ay isang malinaw na patunay na ang kanyang pagkabuhay na muli ay hindi ordinaryong pangyayari, kundi isang tunay na himalang nagpapatunay sa kanyang pagkadiyos. Pero may mas malalim pang dahilan. Sa lumang tipan, si Propeta Hosea ay nagsabi, "Pagkatapos ng 2 araw, bubuhayin niya tayo. Sa ikatlong araw, ibabangon niya tayo upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan." Ito ay isang propesiya tungkol kay Jesus. Ang 3 araw ay hindi lang symbolism, kundi katuparan ng sinaunang hula. May nakakaintriga pang koneksyon sa kwento ni Jonas. Si Jesus mismo ang nagsabi, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan yung malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ang pagkakahalintulad ay hindi lang sa time frame, kundi sa karanasan ng pagiging nilamon ng kamatayan at pagkatapos ay inilabas. Ngunit may mas nakakatakot na katotohanan sa likod nito.
Sa panahong iyon, si Jesus ay hindi natutulog o nagpapahinga lang. Ayon sa ilang theological interpretation, bumaba siya sa realm ng mga patay. Ang Greek term na Hades o Hebrew na Sheol ay ginamit sa mga sinaunang teksto para ilarawan kung saan siya nagpunta. Hindi ito simpleng lugar ng pahinga, kundi isang realm kung saan siya aktibong kumilos. Ano ang ginawa niya doon? May mga tradisyon na nagsasabing ipinahayag niya ang kanyang tagumpay sa mga puwersa ng kadiliman. Inilarawan sa 1 Pedro 3:19 na siya'y nagpunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Isipin mo, ang anak ng Diyos mismo ay bumaba sa pinakamalalim na bahagi ng spiritual realm para ipahayag ang kanyang autoridad. Ito ay tinatawag na harrowing of hell sa ilang tradisyon. Ang ideya ay kinuha ni Jesus ang mga susi ng kamatayan at impyerno. Tinanggal ang kapangyarihan nito sa lahat ng mananampalataya. Inilalarawan ito sa Apokalipsis 1:18. Ako ang nabubuhay, ako'y namatay, at narito, ako'y nabubuhay magpakailanman, at hawak ko ang mga susi ng kamatayan at ang Hades. Ngunit hindi lang ito tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ang 3 araw na ito ay nagbigay din ng oras para sa mga disipulo na harapin ang kanilang kawalan ng pag-asa. Isipin mo, ang lahat ng kanilang pag-asa ay nakatuon kay Jesus. Tapos, bigla na lang, namatay siya sa harap nila. Ang 3 araw na ito ay isang panahon ng matinding pagsubok sa kanilang pananampalataya. Kapag binasa mo ang mga account pagkatapos ng pagpako sa krus, makikita mo ang kanilang takot, kalituhan, at kawalan ng direksyon. Ang 3 araw na ito ay nagpapakita rin ng katotohanan ng kanyang kamatayan. Hindi siya nagkunwaring namatay o nawalan lang ng malay. Siya ay tunay na namatay. Ang pagkaantala ng 3 araw bago ang muling pagkabuhay ay nagbibigay ng malakas na ebidensya laban sa mga teorya na siya ay simpleng nawalan lang ng malay o nakaligtas sa krus. Pero isa sa mga hindi gaanong napag-uusapan na aspeto ng 3 araw na ito ay ang pagtupad sa ritual ng paglilinis. Sa lumang tipan, ang mga bagay na itinuturing na marumi ay kailangang dumaan sa proseso ng paglilinis. Kadalasan ay tumatagal ng 3 araw. Ang kamatayan ay itinuturing na pinakamataas na antas ng karumihan sa Jewish law. Ang 3 araw na pananatili ni Jesus sa libingan ay maaaring tingnan bilang paglilinis ng kamatayan mismo. Paggawa nito mula sa isang bagay na marumi tungo sa isang daan ng kabanalan at kaligtasan. May isa pang nakakaintriga na koneksyon sa pagitan ng 3 araw na ito at ng paglikha ng mundo. Sa Genesis, ang liwanag ay nilikha sa unang araw, ang kalangitan sa 2 araw, at ang buhay sa lupa, halaman at puno sa 3 araw. May parallelism dito sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kadiliman ng kamatayan, yung pag-aantay sa gitna, at ang bagong buhay na sumisibol sa 3 araw. Ang 3 araw na ito ay hindi lamang isang time frame. Ito ay isang transition period mula sa luma patungo sa bago. Mula sa dating covenant patungo sa bagong covenant.
mula sa batas patungo sa biyaya, mula sa kamatayan patungo sa buhay. Ito ay isang cosmic shift na nagbago ng trajectory ng sangkatauhan. Kaya, kapag iniisip natin ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus, huwag nating kalimutan ang 3 araw na siya ay nasa libingan. Hindi ito simpleng paghihintay period. Ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng kaligtasan, puno ng theological significance at divine purpose. Ito ay panahon kung saan ang pinakamalalim na gawain ng redemption ay nangyayari sa mga realm na hindi natin nakikita. Sa loob ng 3 araw, ang katawan ni Jesus ay nanatili sa libingan. 3 araw na puno ng misteryo at kahulugan. Pero bakit nga ba 3 araw? Hindi ba pwedeng 1 araw lang o 2? O baka naman 5 araw? Ano ba ang espesyal sa numerong 3 na ito? Ang katotohanan, mga kaibigan, ay mas malalim kaysa sa ating inaakala. Hindi ito simpleng numero lang. May malaking dahilan kung bakit kinakailangang manatili si Jesus sa libingan ng eksaktong 3 araw. At kapag naintindihan mo ito, mababago ang paraan ng iyong pananaw sa buong plano ng kaligtasan. Una sa lahat, kailangan nating maintindihan na walang aksidente sa plano ng Diyos. Bawat detalye, bawat sandali, bawat numero ay may kahulugan. At ang 3 araw na ito'y may malalim na simbolismo na umuugat pa sa simula ng kasaysayan ng sangkatauhan. Sa sinaunang panahon, ang bilang na 3 ay may espesyal na kahulugan. Sa maraming kultura, ito ay kumakatawan sa kaganapan o kapunuan. Tingnan natin ang mga halimbawa. Tayo ay may katawan, kaluluwa at espiritu. 3 bahagi na bumubuo sa isang tao. Ang oras ay nahahati sa nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Maging ang tubig ay may 3 anyo: solid, likido, at gas. Pero higit pa riyan, sa konteksto ng Biblia, ang bilang na 3 ay laging may malalim na kahulugan. Si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi. Si Abraham ay naglakbay ng 3 araw para ialay si Isaac. Ang templo ni Solomon ay itinatag sa loob ng 3 taon. Ngunit may mas nakakakilabot na dahilan kung bakit kinailangang manatili si Jesus sa libingan ng 3 araw. Alam mo ba na ayon sa kaugalian ng mga Hudyo noong panahon ni Jesus, ang isang tao ay idinedeklara lamang na tunay na patay pagkatapos ng 3 araw? Oo, tama ang iyong narinig. Sa kanilang paniniwala, maaaring bumalik ang kaluluwa sa katawan hanggang sa 3 araw. Pagkatapos noon, wala nang pag-asa ng pagbabalik. Kaya naman, kung si Jesus ay bumangon sa unang araw o 2 araw lamang, maaaring sabihin ng kanyang mga kritiko na hindi talaga siya namatay, na siya ay nasa koma lamang o pansamantalang nawalan ng malay. Pero sa pamamagitan ng paghihintay ng buong 3 araw, walang makapagsasabi na hindi tunay ang kanyang kamatayan. Walang makapagsasabi na isa lamang itong malaking palabas. Ngunit may mas malalim pa. Naalala mo ba ang sinabi ni Jesus sa Mateo 12:40? Sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili
sa puso ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ito ay hindi lang simpleng paghahambing. Ito ay isang propesiya na kailangang matupad ng eksaktong-eksakto. At alam mo ba kung ano ang mas nakakaintriga? Ang 3 araw na ito ay may kinalaman din sa plano ng Diyos para sa buong sangkatauhan. Sa Genesis, ang paglikha ay natapos sa loob ng 6 na araw at sa ika-7 araw ay nagpahinga ang Diyos. Ang bilang na 6 ay madalas na kumakatawan sa tao o sangkatauhan sa Biblia, habang ang bilang na 7 ay kumakatawan sa kaganapan o perpeksyon. Ngayon, tingnan mo ito. Ang 3 araw na si Jesus ay nasa libingan ay kumakatawan sa panahong kinakailangan upang mabago ang kasalanan ng sangkatauhan tungo sa bagong paglikha. 3 araw, hindi kulang, hindi sobra, eksaktong 3 araw para sa perpektong sakripisyo. At hindi lang iyon, may koneksyon din ito sa Paskua ng mga Hudyo. Alam mo ba na si Jesus ay ipinako sa krus sa araw ng paghahanda para sa Paskua? At siya ay bumangon sa unang araw ng linggo, ang araw ng panibagong simula. Ang 3 araw na ito ay hindi lang basta numero. Ito ay isang maingat na inilatag na plano na nagkokonekta sa buong kasaysayan ng kaligtasan. May isa pang aspeto na bihirang napag-uusapan. Noong si Jesus ay nasa libingan, nasaan siya talaga? Ayon sa ilang bahagi ng Biblia, bumaba siya sa mundo ng mga patay, sa Sheol o Hades sa orihinal na wika. Bakit? Para ipahayag ang kanyang tagumpay sa kamatayan at para palayain ang mga kaluluwa ng mga mabubuti na naghihintay mula pa noong simula ng kasaysayan. Isipin mo yan. Sa loob ng 3 araw na iyon, habang ang kanyang katawan ay nakahimlay sa libingan, ang kanyang espiritu ay aktibong nagtatrabaho, binabago ang buong realidad ng kamatayan at buhay pagkatapos ng kamatayan. Hindi ito simpleng paghihintay. Ito ay isang misyon na nagdulot ng radikal na pagbabago sa buong kosmos. At alam mo ba ang mas nakakatakot? Ang 3 araw na ito ay hindi lang nakakaapekto sa nakaraan. Ito ay may direktang epekto sa iyong buhay ngayon. Dahil sa 3 araw na iyon, ang kamatayan ay nawalan ng kapangyarihan. Dahil sa 3 araw na iyon, ang lagusan sa pagitan ng langit at lupa ay nabago magpakailanman. Kaya, sa susunod na isipin mo ang kwento ng pagkamatay at pagkabuhay na muli ni Jesus, huwag mong balewalain ang 3 araw na siya ay nasa libingan. Hindi ito simpleng detalye lang sa kwento. Ito ang tulay sa pagitan ng kamatayan at buhay. Ang pintuan sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan. Ang panahon kung saan ang buong kosmos ay naghihintay ng hininga bago ang pinakamalaking revelasyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ang 3 araw na ito ay nagpapaalala sa atin na kahit sa gitna ng kadiliman, may plano ang Diyos. Kahit sa mga panahong parang wala siya, siya ay aktibong gumagawa. At kahit sa mga sitwasyon na parang walang pag-asa, may bagong buhay na naghihintay sa kabilang dako. Ang kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay isa sa mga pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Kristyanismo.
Ngunit may isang detalye na madalas nating hindi napapansin o hindi lubusang nauunawaan. Ang 3 araw na si Jesus ay nanatili sa libingan. Bakit 3 araw? Bakit hindi 1 araw lang o 5 araw? May malalim na kahulugan ba ang bilang na ito? Ang katotohanan ay hindi ito aksidente o random na pagpili. Sa katunayan, ang 3 araw na ito ay may napakalaking kahalagahan sa plano ng Diyos. At kapag inunawa natin ito, mabubuksan ang ating mga mata sa isang kamangha-manghang katotohanan na maaring magpabago ng ating pananaw tungkol sa sakripisyo ni Kristo. Sa mga sinaunang Hudyo, may isang paniniwala na ang kaluluwa ng isang tao ay nananatili malapit sa katawan niya ng 3 araw pagkatapos ng kamatayan. Tanging sa ika-3 araw lamang daw, tuluyang iniiwanan ilang kaluluwa ang katawan. Kaya naman, sa kanilang kultura, ang pagpapahayag na ang isang tao ay patay na ng 3 araw ay katumbas ng pagsasabi na siya ay tunay at ganap na patay. Walang posibilidad ng pagbabalik. Kaya naman, ang pagkamatay ni Jesus ng 3 araw ay isang malinaw na pagpapakita na siya ay tunay na namatay. Hindi ito kunwari lamang, hindi ito pagpapanggap, hindi ito isang uri ng pagkahimatay o koma. Si Jesus ay tunay na namatay, ganap at lubos. Ito ay mahalagang punto sapagkat maraming kritiko ng Kristyanismo ang nagsasabi na si Jesus ay hindi talaga namatay sa krus, kundi nahimatay lamang at nagising sa loob ng libingan. Ngunit ang mas malalim na dahilan ay may kinalaman sa propesiya. Sa Lumang Tipan, may mga propesiya na nagsasabi na ang Mesiyas ay mabubuhay muli sa ika-3 araw. Sa Oseas chapter 6:2, mababasa natin, pagkalipas ng 2 araw, bubuhayin niya tayo. Sa ika-3 araw, ibabangon niya tayo upang tayo'y mabuhay sa kanyang harapan. Kahit si Jesus mismo ay nagpropesiya tungkol dito. Sa Mateo, chapter 20, sinabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Ngunit may isang mas nakakagulat na dahilan pa. Isang dahilan na hindi gaanong pinag-uusapan sa mga simbahan. Ito ay may kinalaman sa isang legal na prinsipyo sa batas ng mga Hudyo. Sa kanilang kultura, ang isang legal na kasunduan o tipan ay kailangang patunayan ng 3 saksi. Kailangan ng 3 tao para mapatunayan ang isang bagay. Pero, paano kung walang 3 saksi? Paano kung ang tanging saksi ay ang iisang tao lamang? Sa ganitong kaso, kailangan niyang magbigay ng patotoo sa loob ng 3 araw. Ang bawat araw ay isa ring patotoo. Kaya pagkatapos ng 3 araw, ang kanyang patotoo ay itinuturing ng ganap at may bisa. Isipin mo ito. Si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay nag-iisang saksi sa ating kaligtasan. Walang ibang makapagpapatotoo para sa atin sa harap ng Diyos.
Kaya kinailangan niyang manatili sa libingan ng 3 araw upang ang kanyang patotoo bilang ating tagapagligtas ay maging ganap at may bisa ayon sa batas ng Diyos. Pero hindi lang iyon. May isa pang aspeto ng 3 araw na ito na mas malalim pa. Sa teolohiya, ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang pagpapakasakit para sa ating mga kasalanan, kundi ito rin ay isang pagtatagumpay laban sa kamatayan mismo. Ngunit para maipakita na ang tagumpay na ito ay tunay at ganap, kinailangan niyang harapin ang kamatayan sa loob ng 3 buong araw. Ang pinakamataas na sukatan nga kamatayan sa kulturang Hudyo. Isipin mo ito, kung si Jesus ay nabuhay muli pagkatapos lamang ng ilang oras o kahit isang araw, maaaring sabihin ng iba na hindi siya tunay na namatay. Ngunit ang 3 araw ay nagbibigay ng ganap na katiyakan na siya ay tunay na namatay at ang kanyang muling pagkabuhay ay isang tunay na himala. Isa pang nakakaintriga na aspeto ng 3 araw na ito ay ang pagkakahalintulad sa paglikha ng mundo. Sa Genesis, mababasa natin na ang Diyos ay lumikha ng mundo sa loob ng 6 na araw at nagpahinga sa ika-7 araw. Ngunit pansinin na sa ika-3 araw ng paglikha, ito ang unang pagkakataon na sinabi ng Diyos na ang kanyang ginawa ay mabuti ng 2 beses. Ito ang araw na lumitaw ang tuyong lupa mula sa tubig at nagsimulang tumubo ang mga halaman. Sa simbolikong paraan, ang ika-3 araw ay araw ng bagong buhay, ng pagbangon mula sa tubig, na kadalasang simbolo ng kamatayan sa Biblia. Kaya naman, ang muling pagkabuhay ni Jesus sa ika-3 araw ay hindi lamang katuparan ng propesiya, kundi isang simbolo rin ng bagong paglikha. Ang pagsisimula ng bagong tipan at bagong relasyon sa pagitan ng Diyos at tao. Alam mo ba na ang 3 araw na pananatili ni Jesus sa libingan ay hindi lamang isang simpleng pangyayari? May malalim na dahilan kung bakit kinakailangan niyang manatiling patay ng eksaktong 3 araw. Hindi ito aksidente o pagkakataon lamang. Sa mga sinaunang panahon, may isang tradisyong Hudyo na nagsasabing ang kaluluwa ng isang tao ay nananatili malapit sa katawan nito ng 3 araw pagkatapos ng kamatayan. Pinaniniwalaan nila na sa loob ng 3 araw na ito, posible pa ring bumalik ang kaluluwa sa katawan at mabuhay muli ang tao. Ngunit pagkatapos ng 3 araw, tuluyan nang umaalis ang kaluluwa at ang kamatayan ay nagiging permanente at hindi na mababago. Kaya naman, kung si Jesus ay bumangon agad pagkatapos ng 1 araw o 2, maaaring sabihin ng mga kritiko na hindi talaga siya namatay. Maaari nilang sabihin na siya ay nawalan lamang ng malay o nasa malalim na pagkakatulog. Ngunit sa pananatili niya sa libingan ng buong 3 araw, walang puwang para sa pagdududa. Talagang namatay si Jesus at ang kanyang pagkabuhay na muli ay isang tunay na himala. Ngunit may mas malalim pang dahilan. Sa Biblia, si Jesus mismo ang nagpropesiya na siya ay mananatiling patay ng 3 araw. Sa Mateo 12:40, sinabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa ng 3 araw
at 3 gabi. Ito ay isang malinaw na pagkakatulad sa kwento ni Propeta Jonas, na nilamon ng isang malaking isda at nanatili sa loob ng tiyan nito ng 3 araw bago siya ibinuga sa dalampasigan. Ang karanasan ni Jonas ay isang tipo o simbolo ng magiging karanasan ni Jesus, isang paglalarawan ng kamatayan, pagkabuhay na muli at kaligtasan. Ngunit, ang mas nakakabigla, ang 3 araw na ito ay may kaugnayan din sa isang sinaunang ritual ng pagsasaayos ng mga kasalanan. Sa Lumang Tipan, ang mga Hudyo ay may seremonya ng Araw ng Pagtubos, kung saan ang punong saserdote ay papasok sa kabanal-banalang lugar 1 beses sa isang taon upang mag-alay ng dugo para sa mga kasalanan ng buong bansa. Bago gawin ito, kinakailangan niyang dumaan sa isang proseso ng paglilinis at paghahanda na tumatagal ng 3 araw. Sa parehong paraan, si Jesus, bilang ating dakilang punong saserdote, ay dumaan din sa 3 araw na paghahanda sa libingan bago siya pumasok sa tunay na kabanal-banalang lugar sa langit upang ialay ang kanyang sariling dugo para sa ating mga kasalanan, tulad ng inilarawan sa aklat ng Hebreo. Isa pang hindi gaanong napapansing detalye ay ang kaugnayan ng 3 araw na ito sa paglikha ng mundo. Sa Genesis, sa 3 araw ng paglikha, unang lumitaw ang tuyong lupa mula sa tubig at nagsimulang tumubo ang mga halaman, isang simbolo ng buhay na lumilitaw mula sa hindi buhay. Sa 3 araw din, si Jesus ay lumitaw mula sa kamatayan, nagdadala ng bagong buhay para sa lahat. May mga scholar din na nagsasabi na ang 3 araw na ito ay may kaugnayan sa sinaunang kasunduan o kontrata sa gitnang silangan. Sa mga panahong iyon, ang isang legal na kasunduan ay nagiging ganap na balido pagkatapos ng 3 araw. Sa pamamagitan ng pagbangon sa 3 araw, si Jesus ay nagpapatunay na ang bagong tipan, ang bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at sangkatauhan ay ganap ng pinagtibay at may bisa na. Ang kamatayan at pagkabuhay na muli ni Jesus ay hindi lamang isang pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na simbolikong gawa na nagtataglay ng maraming antas ng kahulugan. Ang 3 araw na ito ay isang maingat na pinag-isipang bahagi ng plano ng Diyos na nagsisilbing tulay sa pagitan ng lumang tipan at bagong tipan, sa pagitan ng kamatayan at buhay, sa pagitan ng pagkaalipin sa kasalanan at kalayaan. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga teolohikal na dahilang ito, may isang praktikal na aspeto din. Ang 3 araw na pananatili sa libingan ay nagbibigay ng sapat na panahon para sa lahat ng mga disipulo at tagasunod ni Jesus na makarating sa libingan at makita mismo ang katotohanan ng kanyang pagkabuhay na muli. Kung siya ay bumangon kaagad, maaaring sabihin ng iba na hindi siya tunay na namatay o na may panlilinlang na naganap. Isa sa mga pinakamalaking katanungan na madalas nating naririnig ay kung bakit kinailangan pang manatiling patay si Jesus ng 3 araw. Hindi ba sapat na namatay siya para sa ating mga kasalanan? Bakit kailangan pang maghintay ng 3 araw bago siya nabuhay muli? Sa totoo lang,
May malalim na dahilan sa likod nito na hindi karaniwang natalakay sa mga simbahan o pag-aaral ng Biblia. Isipin mo ito, kung ang layunin lang ni Jesus ay mamatay para sa ating mga kasalanan at agad na mabuhay muli, bakit hindi siya nabuhay kaagad pagkatapos ng ilang minuto o oras? Bakit 3 araw pa? May espesipikong bilang ba na may kahalagahan dito? Ang katotohanan ay nakakagulat at nakakakilabot. Ang 3 araw na ito ay hindi lang simpleng paghihintay. Sa panahong iyon, may mahalagang misyon si Jesus sa kailaliman ng mundo espiritual. Isang misyon na direktang nakakaapekto sa ating kaligtasan. Ayon sa sinaunang tradisyon ng mga Hudyo, kapag ang isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay nanatili malapit sa katawan ng 3 araw. Ito ang dahilan kung bakit ang mga Hudyo ay hindi naglilibing ng kanilang mga patay hanggang sa 3 araw. Naniniwala silang sa panahong iyon, maaari pang bumalik ang kaluluwa sa katawan. Pagkatapos ng 3 araw, itinuturing na ang kaluluwa ay tuluyan ng umalis at ang kamatayan ay permanente na. Ngayon, ito ang nakakakilabot na bahagi. Nang namatay si Jesus, hindi siya simpleng naghintay. Ayon sa Pedro 3:19-20, sa pamamagitan ng Espiritu ay nagpunta rin siya at nangaral sa mga espiritong nabibilanggo na mga sinwel noong unang panahon. Ibig sabihin, bumaba si Jesus sa mundo ng mga patay, sa Hades o Sheol, upang harapin ang mga puwersa ng kadiliman sa kanilang sariling teritoryo. Isipin mo ang eksena. Si Jesus, pagkatapos magdusa sa krus, ay bumaba sa kailaliman ng kadiliman sa mismong lugar kung saan nakakulong ang mga kaluluwa ng mga namatay. Pero hindi siya pumunta doon bilang isang biktima. Pumunta siya doon bilang isang makapangyarihang mananakop. Ayon sa Colosas 2:15, inalisan niya ng kapangyarihan ang mga pamunuan at mga may kapangyarihan, at inilagay niya sila sa kahihiyan sa harapan ng lahat, nang magtagumpay siya laban sa kanila sa pamamagitan ng krus. Ngunit bakit 3 araw? May malalim na simbolismo dito. Sa buong kasulatan, ang numero 3 ay nagpapahiwatig ng kaganapan o pagpapanumbalik. Si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw bago siya ibinuga sa dalampasigan. Isang pangyayaring inihalintulad ni Jesus sa kanyang sariling kamatayan at muling pagkabuhay. Si Abraham ay naglakbay ng 3 araw bago niya halos ialay si Isaac. Maraming beses sa Biblia, ang 3 araw ay naging tanda ng pagbabago o bagong simula. Pero may mas malalim pang dahilan. Sa tradisyon ng mga Hudyo, ang isang hari ay hindi maaaring ipatupad ang isang hatol ng kamatayan hanggang sa lumipas ang 3 araw. Ibig sabihin, kung ang isang tao ay hinatulan ng kamatayan, may 3 araw na panahon ng biyaya bago ipatupad ang hatol. Ito ay nagbibigay ng pagkakataon para sa bagong ebidensya o testigo na lumitaw at baguhin ang hatol. Kaya naman, ang 3 araw na pagkamatay ni Jesus ay nagpapahiwatig na
Ang hatol ng kamatayan laban sa sangkatauhan ay ganap ng napawalang bisa. Ang ating sintensya ay natupad na kay Jesus at pagkatapos ng 3 araw, ang hatol ay hindi na maaaring ipatupad sa atin. Pero may nakakakilabot pang katotohanan. Sa panahong iyon, naganap ang pinakamahalagang labanan sa kasaysayan ng sansinukob. Ayon sa mga Gawa 2:24, hindi maaaring panatilihin si Jesus ng kamatayan. Ibig sabihin, may tunggalian sa mundo ng mga patay. Sinubukan ng mga puwersa ng kadiliman na pigilan si Jesus, ngunit hindi nila siya kayang pigilin. Isipin mo, si Satanas na akala niya'y nagtagumpay nang ipako si Jesus sa krus, ay nagulat nang makita niyang bumaba si Jesus sa kanyang sariling teritoryo. Ito ang pinakamalalang bangungot ni Satanas. Ang kanyang kalaban ay nasa loob mismo ng kanyang kaharian, hindi bilang bihag, kundi bilang mananakop. Sa loob ng 3 araw na iyon, kinuha ni Jesus ang mga susi ng kamatayan at Hades. Apokalipsis 18. Ibig sabihin, inagaw niya ang awtoridad mula sa dyablo. Bago ang 3 araw na iyon, ang kamatayan ay walang katapusang hatol. Pagkatapos ng 3 araw na iyon, ang kamatayan ay naging pansamantalang kondisyon lamang para sa mga naniniwala kay Jesus. Hindi ito simpleng paghihintay. Ito ay isang agresibong kampanya sa teritoryo ng kaaway. At kinailangan ng 3 araw para ganap na makumpleto ang misyon na ito. Hindi dahil mahina si Jesus, kundi dahil ganap niyang sinunod ang batas at tradisyon, upang walang sino man ang makapagsabi na hindi niya ganap na tinupad ang batas. Kaya sa susunod na isipin mo ang 3 araw na pagkamatay ni Jesus, huwag mo itong isipin bilang panahon ng pagkatalo o paghihintay lamang. Isipin mo ito bilang panahon ng aktibong pakikipaglaban, kung saan si Jesus ay nagtagumpay laban sa ating pinakamatinding kaaway sa mismong teritoryo nito. Ang 3 araw na iyon ay hindi lamang bahagi ng kwento. Ito ay kritikal na bahagi ng ating kaligtasan. Ito ang dahilan kung bakit maaari tayong mamuhay nang walang takot sa kamatayan. Dahil sa loob ng 3 araw na iyon, sinira ni Jesus ang kapangyarihan ng kamatayan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Alam mo ba kung bakit kinailangan ni Jesus na manatiling patay ng 3 araw at 3 gabi? Ito'y hindi lang simpleng pangyayari sa Biblia. May malalim na dahilan, at kahulugan ang 3 araw na ito na maaaring hindi mo pa naririnig o naiintindihan hanggang ngayon. Noong panahon ni Jesus, may isang paniniwalang kumakalat sa kulturang Hudyo. Pinaniniwalaan nila na kapag namatay ang isang tao, ang kanyang kaluluwa ay nananatili malapit sa kanyang katawan ng 3 araw. Bakit 3 araw? Dahil naniniwala sila na sa loob ng 3 araw, posible pa ring bumalik ang kaluluwa sa katawan, isang uri ng muling pagkabuhay. Pagkalipas ng 3 araw, tinuturing na ang kaluluwa ay tuluyan ng umalis at ang katawan ay nagsisimulang mabulok. Sa puntong ito, imposible na ang muling pagkabuhay. Kaya naman, ang 3 araw na pagkamatay ni Jesus ay hindi aksidente o tsamba lamang.
Ito ay maingat na plano upang patunayan na talagang namatay si Jesus at talagang nabuhay siyang muli. Hindi ito katang-isip, hindi ito ilusyon, at hindi ito panlilinlang. Kung si Jesus ay nabuhay agad pagkatapos ng ilang oras, maaaring sabihin ng iba na hindi talaga siya namatay. Maaaring nahimatay lamang siya o nawalan ng malay. Ngunit ang 3 araw ay nagbigay ng sapat na panahon para masigurado ng lahat na tunay siyang namatay. Ngunit may mas malalim pa. Sa Biblia, ang bilang na 3 ay may espesyal na kahulugan. Ito ay simbolo ng kaganapan, kabuuan, at perpeksyon. Makikita natin ito sa maraming bahagi ng banal na kasulatan. Ang Diyos ay Trinidad, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Si Noe ay may 3 anak na lalaki. Si Jonah ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi. Ang mga pantas na dumating upang sambahin ang sanggol na si Jesus ay nagdala ng 3 regalo. At marami pang iba. Ang kamatayan ni Jesus sa loob ng 3 araw ay hindi lamang nagpakita ng katuparan ng propesiya, kundi nagpakita rin ng kaganapan ng sakripisyo. Hindi ito kalahati o kulang. Ito ay isang kumpletong sakripisyo para sa ating mga kasalanan. Ngunit mayroon pang isang nakakagulat na dahilan kung bakit kinailangang manatili si Jesus sa libingan ng 3 araw. Ito ay may kinalaman sa espiritual na digmaan na nangyayari sa likod ng mga kurtina ng realidad na nakikita natin. Ayon sa ilang scholar ng Biblia, habang ang katawan ni Jesus ay nasa libingan, ang kanyang espiritu ay bumaba sa Hades o sa lugar ng mga patay. Sinasabi sa 1 Pedro 3:19 na siya ay nagpunta at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ano ang ibig sabihin nito? Bago ang sakripisyo ni Jesus, ang mga kaluluwa ng mga namatay, kahit ang mga mabubuting tao, ay hindi maaaring pumasok sa langit. Sa halip, sila ay nanatili sa isang lugar na tinatawag na Abraham's bosom o paradise, isang bahagi ng Hades na hiwalay sa lugar ng parusa. Ang mga matuwid na namatay bago kay Jesus ay naghihintay doon para sa darating na Mesiyas. Kapag naiintindihan natin ito, mas nakakagulat ang nangyari noong mga araw na iyon. Si Jesus, habang patay ang kanyang katawan, ay bumaba sa Hades hindi bilang biktima, kundi bilang manlulupig. Dinala niya ang mensahe ng tagumpay sa mga espiritong nakabilanggo doon. Sinira niya ang mga pintuan ng Hades at kinuha ang mga susi ng kamatayan at Hades. Pahayag 1:18. Sa 3 araw, nang si Jesus ay muling nabuhay, hindi siya bumalik ng mag-isa. Sabi sa Mateo 27:52-53, nabuksan ang mga libingan at maraming katawan ng mga banal na namatay ang muling nabuhay. Pagkatapos ng pagkabuhay ni Jesus, sila ay lumabas sa kanilang mga libingan, pumasok sa banal na lungsod, at nagpakita sa maraming tao. Nakakagulat, hindi ba? Hindi lamang si Jesus ang nabuhay muli, kundi pati na rin ang maraming banal na namatay na noon. Ito ay parang isang malaking tagumpay parade. Isang pagdiriwang ng pagwawagi laban sa kamatayan at kasalanan.
Ngunit bakit kailangang 3 araw? Bakit hindi 2 o 4? Dito pumapasok ang isa pang kagila-gilalas na dahilan. Sa Lumang Tipan, mayroong isang propesiya na matatagpuan sa Osias 36:2. Pagkatapos ng 2 araw, bubuhayin niya tayo. Sa 3 araw, ibabangon niya tayo upang mabuhay tayo sa harapan niya. Ang propesiyang ito, na isinulat halos 800 taon bago ipinanganak si Jesus, ay nagbigay ng eksaktong time frame para sa muling pagkabuhay. Hindi ba't kamangha-mangha ito? Ang Diyos ay hindi lang basta nagplano ng kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Inilagay pa niya sa kasulatan ang eksaktong bilang ng mga araw upang malaman natin na walang nangyayaring aksidente sa kanyang plano. May isa pang mahalagang simbolismo ang 3 araw na ito. Sa Lumang Tipan, ang 3 araw ay madalas na araw ng pagpapala at pagliligtas. Halimbawa, sa 3 araw ng paglikha, lumitaw ang tuyong lupa mula sa tubig at nagsimulang tumubo ang mga halaman, isang simbolo ng bagong buhay. Nang iaalay sana ni Abraham si Isaac, sa 3 araw niya, nakita ang lugar ng sakripisyo at naligtas si Isaac. Si Joseph ay pinalaya mula sa bilangguan sa 3 araw. Si Esther ay lumapit sa hari para iligtas ang kanyang mga kababayan sa 3 araw. Kaya ang muling pagkabuhay ni Jesus sa 3 araw ay hindi lamang katuparan ng propesiya, kundi pagpapatuloy din ng pattern ng pagliligtas ng Diyos sa 3 araw na nakasulat sa buong Biblia. Ngunit mayroong mas malalim pang dahilan na maaaring hindi mo pa naririnig. Ang 3 araw na ito ay may kinalaman din sa legal na aspeto ng kamatayan ni Jesus. Sa batas ng Lumang Tipan, ang isang saksi ay hindi maaaring ituring na mapagkakatiwalaan hanggang hindi napapatunayan ang kanyang testimonya ng hindi bababa sa 2 saksi pa. Kaya ang 3 araw ay nagbigay ng sapat na panahon para sa mga saksi na makumpirma na si Jesus ay tunay na namatay. Bukod dito, sa batas ng mga Hudyo, ang isang tao ay maaari lamang ipalagay na legal na patay pagkalipas ng 3 araw. Kaya ang 3 araw ay hindi lamang espiritual na mahalaga, kundi legal din. Walang sino man ang maaaring mag-alinlangan na si Jesus ay tunay na namatay dahil natupad niya ang legal na kinakailangan para sa pagkamatay. Ngunit ang pinakamalalim na dahilan kung bakit kinailangang manatili si Jesus sa libingan ng 3 araw ay may kinalaman sa ating kaligtasan. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa ating mga kasalanan. Kinailangan din niyang harapin ang buong kapangyarihan ng kamatayan at impyerno upang lubos na talunin ang mga ito. Ang 3 araw ay nagbigay ng sapat na panahon para ipakita ni Jesus na kahit ang pinakamalalim na kadiliman ay hindi makapagtatagumpay laban sa kapangyarihan ng Diyos. Sa loob ng 3 araw na si Jesus ay nasa libingan, ano nga ba talaga ang nangyari? Alam natin na ang kaluluwa niya ay hindi nanatili sa langit. Hindi rin ito nanatili sa libingan kasama ng kanyang katawan. Kaya saan nga ba pumunta ang kaluluwa ni Jesus sa loob ng 3 araw na iyon? Sinasabi sa Biblia na si Jesus ay bumaba sa pinakamababang bahagi ng lupa.
Sa Efeso Kabanata 4, Talata 9, mababasa natin, ano ang ibig sabihin ng umakyat siya, maliban na siya ay bumaba rin muna sa mas mababang bahagi ng lupa? Ito ay isang malalim na katotohanan na madalas hindi natin lubusang nauunawaan. Ang mas detalyadong paliwanag ay matatagpuan sa mga Gawa Kabanata 2, Talata 31, kung saan sinabi ni Pedro na si Jesus ay hindi iniwan sa Hades. Ang Hades sa Biblia ay tumutukoy sa lugar ng mga patay, ang lugar ng pagdurusa para sa mga kaluluwa ng mga taong hindi ligtas. Ngunit bakit kinailangang bumaba si Jesus sa Hades? Ito ay dahil kinuha niya ang ating kaparusahan. Nang si Jesus ay namatay sa krus, hindi lamang niya tiniis ang pisikal na sakit ng pagpapako. Hindi lamang niya dinala ang ating mga kasalanan. Kinailangan din niyang harapin ang buong kaparusahan ng kasalanan, ang espiritual na kamatayan at pagkahiwalay sa Diyos. Isipin mo ito. Si Jesus, na walang kasalanan, ay naging kasalanan para sa atin. Siya na laging nasa presensya ng Ama ay biglang naranasan ang lubos na pagkahiwalay. Ito ang dahilan kung bakit siya sumigaw sa krus, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Hindi niya sinabi, Ama, Ama." Sa sandaling iyon, nawala ang malapit na relasyon dahil siya ay naging kasalanan para sa atin. Ang katotohanan ay nakakakilabot. Si Jesus ay nagdusa sa Hades para sa atin. Dinala niya ang kaparusahan na dapat ay tayo ang magdusa. Ang 3 araw na iyon ay hindi lamang panahon ng paghihintay. Ito ay panahon ng aktibong pagdurusa para sa ating mga kasalanan. Sa mga awit Kabanata 16, Talata 10 sinasabi, "Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, Hades, ni hahayaan mong makita ng iyong banal ang kabulukan." Ito ay isang propesiya tungkol kay Jesus. Siya ay napunta sa Hades, ngunit hindi siya nanatili doon. Hindi rin nabulok ang kanyang katawan. Isipin mo kung gaano kalaki ang sakripisyong ito. Ang anak ng Diyos na walang kasalanan ay hindi lamang namatay ng pisikal na kamatayan, kundi naranasan din ang espiritual na kamatayan. Ang paghihiwalay sa Diyos at ang pagdurusa sa Hades. Ito ay isang aspeto ng kanyang sakripisyo na madalas hindi natin lubusang nauunawaan o pinag-uusapan. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Pagkatapos ng 3 araw, si Jesus ay nabuhay muli. Hindi siya natalo ng kamatayan o ng Hades. Sa katunayan, kinuha niya ang mga susi ng kamatayan at Hades gaya ng sinasabi sa Pahayag Kabanata 1, Talata 17 at 18. Ang 3 araw na iyon ay nagpakita ng ganap na pagkakapantay-pantay ng hustisya ng Diyos. Si Jesus ay nagdusa ng buong kaparusahan para sa ating mga kasalanan. Hindi lamang ang pisikal na kamatayan, kundi pati na rin ang espiritual na kamatayan at ang pagdurusa sa Hades. Kaya kapag iniisip natin ang sakripisyo ni Jesus, huwag nating limitahan ito sa 6 na oras lamang sa krus. Ang kanyang pagdurusa ay nagpatuloy sa loob ng 3 araw habang siya ay nasa Hades, nagdurusa para sa ating mga kasalanan. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan ang 3 araw. Hindi ito arbitraryong bilang.
Ito ay ang eksaktong haba ng panahon na kinakailangan upang matugunan ang mga kahilingan ng banal na hustisya. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa atin. Siya ay nagdusa sa Hades para sa atin. At sa pamamagitan nito, binigyan niya tayo ng ganap na kaligtasan mula sa ating mga kasalanan at ang kanilang mga kahihinatnan. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. Ito ay isang malalim na espiritual na katotohanan na nagtataglay ng mga lihim na hindi karaniwang na pag-uusapan. Isipin mo ito. Bakit nga ba kinailangang manatiling patay si Jesus ng buong 3 araw? Hindi ba pwedeng isang araw lang? O 2 araw? O baka naman pwedeng bumalik siya sa buhay pagkatapos ng ilang oras lamang? May dahilan kung bakit 3 araw. At ang dahilang ito ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa buong kwento ng kaligtasan. Ang 3 araw na ito ay hindi lamang tungkol sa pagbibilang ng oras. May nangyayari sa espiritual na realm na hindi natin nakikita. Habang ang katawan ni Jesus ay nakahimlay sa libingan, may mahalagang laban na nagaganap. Ito ang bahagi ng kwento na madalas hindi nababanggit sa mga sermon o hindi gaanong napag-uusapan sa mga simbahan. Pero dito natin makikita ang tunay na kapangyarihan ng sakripisyo ni Kristo. Ayon sa mga sinaunang paniniwala ng mga Hudyo, kapag ang isang tao ay namatay, ang kanyang kaluluwa ay nananatili malapit sa kanyang katawan ng 3 araw. Ito ang dahilan kung bakit sa tradisyon ng mga Hudyo, binibisita nila ang libingan ng 3 araw. Umaasa sila na ang kaluluwa ay magbabalik sa katawan. Pagkatapos ng 3 araw, nakikita na nila ang pagbabago ng mukha ng namatay. At ito ang palatandaan na ang kaluluwa ay tuluyan ng umalis. Si Jesus, bilang isang Hudyo, ay sumunod sa paniniwala at tradisyong ito hindi dahil kailangan niyang sundin ang mga ito, kundi upang ipakita na siya ay tunay na namatay at tunay na nabuhay muli. Kung siya ay bumangon sa unang araw lamang, maaaring sabihin ng mga tao na siya ay hindi talaga namatay. Kung siya naman ay nanatiling patay ng higit pa sa 3 araw, maaaring sabihin na hindi na siya ang bumangon kundi iba na. Pero may mas malalim pang dahilan. Sa 3 araw na iyon, bumaba si Jesus sa lugar ng mga patay, sa Hades o Sheol ayon sa mga sinaunang kasulatan. Hindi siya pumunta roon bilang isang biktima. Hindi siya pumunta roon para manatili. Pumunta siya roon bilang isang manlulupig. Nasa libingan ang kanyang katawan. Pero ang kanyang espiritu ay aktibong nakikibaka sa mga puwersa ng kadiliman. Ito ang hindi nakikitang bahagi ng kwento ng kaligtasan. Habang ang mundo ay naghihintay, habang ang mga alagad ay nangangamba at nagtatago, habang ang mga kaaway ni Jesus ay nagdiriwang sa akala nilang tagumpay, si Jesus ay nakikibaka para sa ating kaluluwa sa mundo ng mga patay. Inagaw niya ang mga susi ng kamatayan at Hades. Tinalo niya ang demonyo sa sarili nitong teritoryo. Isipin mo, kung ikaw ay isang makapangyarihang hari at gusto mong ipakita ang iyong lakas, hindi mo lamang lulusubin ang kaharian ng iyong kaaway. Kukuhanin mo rin ang mga susi ng kanyang palasyo
Palalayain ang mga bihag at itatayo ang iyong bandila sa gitna ng kanyang trono. Ito ang ginawa ni Jesus sa loob ng 3 araw na iyon. Ngunit bakit 3 araw? May simbolismo rin ito sa Biblia. Ang bilang na 3 ay madalas na kumakatawan sa kaganapan o kasukdulan. Isipin mo ang 3 bahagi ng tabernakulo, ang 3 persona ng Trinidad, ang 3 pagkakaiba ni Jesus, propeta, pari, at hari. Sa 3 araw na iyon, si Jesus ay ganap na nakatagpo ng kamatayan at ganap na nagtagumpay laban dito. May isa pang dahilan. Ito ay para sa ating kapakanan. Kailangan nating makita at maunawaan na si Jesus ay tunay na namatay. Hindi siya nagpanggap. Hindi siya nawalan lang ng malay. Hindi siya nakaligtas sa kamatayan sa pamamagitan ng ilang mahiwagang paraan. Siya ay tunay na namatay. Ang kanyang puso ay tumigil, ang kanyang dugo ay tumigil sa pag-agos, ang kanyang utak ay tumigil sa pagkilos. Ang 3 araw ay nagbibigay ng sapat na panahon para sa sino mang magsasabi na hindi siya tunay na namatay upang harapin ang katotohanan. At ito ang pinakamahalaga. Ang 3 araw ay nagbibigay ng konteksto sa pagkabuhay na muli. Kung bumangon si Jesus pagkatapos lamang ng ilang oras, maaaring sabihin ng iba na hindi siya tunay na namatay. Kung siya naman ay nanatiling patay ng mahabang panahon, maaaring makalimutan siya ng mga tao o mawalan ng pag-asa ang kanyang mga tagasunod. Ang 3 araw ay sapat na mahabang panahon upang patunayan ang kanyang kamatayan, ngunit hindi naman masyadong mahaba para mawalan ng pag-asa ang mga naghihintay sa kanya. Alam mo ba na ang kamatayan ni Jesus ay may malalim na dahilan kung bakit kailangan itong tumagal ng eksaktong 3 araw? Hindi ito aksidente o simpleng detalye lamang sa kasaysayan. May nakakagimbal na katotohanan na nakatago sa likod nito na maaaring magpabago sa iyong pananaw sa buong plano ng kaligtasan. Sa kulturang Hudyo, mayroong isang sinaunang paniniwala na ang kaluluwa ng isang taong namatay ay nananatili malapit sa katawan sa loob ng 3 araw. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay kinailangang manatiling patay ng eksaktong 3 araw, upang walang sinuman ang makapagduda na siya ay tunay na namatay. Kung mas maikli ang panahon, maaaring sabihin ng mga kritiko na siya ay nawalan lamang ng malay o nakaligtas sa pagkakapako sa krus. Ang bilang na 3 ay hindi lamang basta numero sa Biblia. Ito ay simbolo ng kaganapan, ng pagkumpleto. Mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan, ang bilang na 3 ito ay paulit-ulit na lumalabas sa mga mahalagang sandali. Si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi. Si Abraham ay naglakbay ng 3 araw patungo sa bundok upang ialay si Isaac. At ngayon, si Jesus ay nanatiling patay ng 3 araw. Pero may mas malalim na dahilan pa. Ang 3 araw na ito ay nagbigay ng sapat na panahon para sa lahat ng mga alagad ni Jesus na tuluyang mawalan ng pag-asa. Naiisip mo ba kung gaano kalungkot at kalito ang mga alagad sa loob ng 3 araw na iyon? Ang kanilang Mesiyas, ang kanilang guro, ang kanilang pag-asa, namatay sa krus na parang isang karaniwang kriminal. Ang kanilang mga pangarap at inaasahan ay nadurog.
Sila ay nasa pinakamalalim na bahagi ng kawalan ng pag-asa. At dito pumapasok ang pinakamakapangyarihang bahagi ng kwento. Kapag lahat ay tila nawalan na ng pag-asa, doon pumapasok ang pinakamalaking himala. Isipin mo ito. Kung si Jesus ay nabuhay muli pagkatapos lamang ng ilang oras, maaaring isipin ng iba na hindi siya tunay na namatay. Kung siya naman ay nanatiling patay ng masyadong matagal, maaaring tuluyang mangalat ang kanyang mga tagasunod at mawala ang kwento sa kasaysayan. Ang 3 araw ay perpektong balanse. Sapat na matagal para patunayan na siya ay tunay na namatay, ngunit hindi masyadong matagal para tuluyang mawalan ng pag-asa ang lahat. May isang nakakagimbal na katotohanan na kadalasang hindi na pag-uusapan tungkol sa 3 araw na ito. Ayon sa mga sinaunang tradisyon at sa ilang mga talata sa Biblia, habang ang katawan ni Jesus ay nasa libingan, ang kanyang espiritu ay aktibong kumilos sa ibang dimensyon. Sa Juan Pedro 3:19, sinasabi na si Jesus ay nagtungo at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ito ay nagpapahiwatig na sa loob ng 3 araw na iyon, si Jesus ay hindi natutulog o nagpapahinga. Siya ay aktibong nakikipaglaban sa mga puwersa ng kadiliman, kumakalas sa mga kadena ng kamatayan, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng naniniwala sa kanya. Ang 3 araw na ito ay hindi lamang tungkol sa paghihintay. Ito ay tungkol sa isang mahalagang labanan na nangyayari sa espiritual na realm. Isang labanan na hindi nakikita ng mga tao sa lupa, ngunit mahalaga para sa ating kaligtasan. Si Jesus ay hindi lamang namatay para sa ating mga kasalanan. Siya ay aktibong nilabanan ang kamatayan mismo sa loob ng 3 araw na iyon at siya ay lumabas na tagumpay. Isipin mo ito. Kapag ikaw ay nakakaranas ng 3 araw na kadiliman sa iyong buhay, mga panahon ng kawalan ng pag-asa, kalungkutan o pagkabalisa, alalahanin na minsan ang ating tagapagligtas ay dumaan din sa kanyang sariling 3 araw na kadiliman. At kung paanong ang kanyang kadiliman ay nauwi sa pinakadakilang tagumpay sa kasaysayan, ang iyong kadiliman ay maaari ring magbunga ng isang hindi inaasahang pagbabago at tagumpay. Ang 3 araw na ito ay hindi lamang tungkol kay Jesus. Ito ay tungkol sa isang pattern na inilagay ng Diyos sa buong kasaysayan. Isang pattern na nagpapakita na ang pinakamadilim na gabi ay palaging sinusundan ng pagsikat ng araw. Na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang daan patungo sa bagong buhay. Ang kamatayan ni Jesus ay hindi lamang isang simpleng pangyayari sa kasaysayan. May malalim na kahulugan ito na madalas hindi natin lubusang nauunawaan. Isipin mo ito. Bakit kailangan niyang manatiling patay ng 3 araw? Hindi ba pwedeng 1 araw lang o 2 araw? Bakit 3? Ang sagot ay nakakagulat at nagpapakita ng isang mahalagang katotohanan tungkol sa plano ng Diyos. Ang 3 araw na ito ay may espesyal na kahulugan na may kinalaman sa propesiya, sa simbolismo at sa pagtuturo sa atin ng mahahalagang aral. Una sa lahat, kailangang maintindihan natin na ang bilang na 3 ay may malalim na kahulugan sa Biblia.
Ito ay simbolo ng kaganapan ng kabuuan mula sa Trinidad, Ama, Anak at Espiritu Santo hanggang sa maraming tatlong araw na mga pangyayari sa banal na kasulatan. Si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw. Si Abraham ay naglakbay ng 3 araw bago ialay si Isaac. Ang mga Israelita ay humiling ng 3 araw na paglalakbay para sumamba sa disyerto. Ngunit ang mas nakakagulat pa ay ang propesiya ni Jesus mismo. Sa Mateo 12:14, sinabi niya, sapagkat kung paanong si Jonas ay nasa tiyan ng malaking isda ng 3 araw at 3 gabi, gayon din naman ang anak ng tao ay mananatili sa puso ng lupa ng 3 araw at 3 gabi. Malinaw na ito ay hindi aksidente. Ito ay isang maingat na plano. Ngayon, isipin mo ang nangyari sa loob ng 3 araw na iyon. Ayon sa tradisyon ng mga Hudyo, naniniwala sila na ang kaluluwa ng isang patay na tao ay nananatili malapit sa katawan ng 3 araw bago tuluyang umalis. Kaya kung si Jesus ay nabuhay na mag-uli ng mas maaga, pwedeng sabihin ng mga kritiko na hindi talaga siya namatay. Ngunit dahil 3 araw siyang nanatiling patay, walang makapagsasabi na ito ay isang panlilinlang o pagkukunwari lamang. Pero may mas malalim pang dahilan. Sa loob ng 3 araw na iyon, bumaba si Jesus sa Hades, ang lugar ng mga patay. Ayon sa Pedro 3:19, sa pamamagitan ng Espiritu ay nagtungo rin siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang misyon na madalas nating hindi napapansin. Isipin mo ito. Si Jesus ay hindi lang namatay para sa atin. Bumaba rin siya sa pinakamalalim na bahagi ng kadiliman para harapin ang kaaway sa sarili nitong teritoryo. Kinuha niya ang mga susi ng kamatayan at Hades. Apocalypse chapter 1:18. Sa loob ng 3 araw na iyon, nangyari ang isang mahalagang labanan na hindi natin nakita. At ito ang nakakagulat. Ang 3 araw na ito ay nagpapakita ng ganap na pagkatalo ni Satanas. Isipin mo, kung si Jesus ay nabuhay agad pagkatapos ng ilang oras, pwedeng sabihin na hindi niya lubusang hinarap ang kamatayan. Ngunit, sa loob ng 3 araw, pinatunayan niya na kaya niyang talunin ang kamatayan sa sarili nitong larangan. May isa pang dahilan na kailangang isaalang-alang. Ang pagkabuhay muli ni Jesus sa 3 araw ay nagpapakita ng isang mahalagang pattern sa Biblia. Sa Genesis, nilikha ng Diyos ang mga halaman na may binhi sa 3 araw, ang unang buhay sa mundo. Si Jesus, bilang unang bunga ng mga namatay, 1 Corinto 15-20, ay nabuhay na mag-uli sa 3 araw, na nagpapakita ng bagong paglikha, bagong simula para sa sangkatauhan. Nakakakilabot isipin kung ano ang nangyayari sa loob ng 3 araw na iyon. Habang ang mga disipulo ay nagdadalamhati, habang ang mga Pariseyo ay nagdiriwang sa kanilang inaakala nilang tagumpay, may isang labanan na nagaganap sa realm na hindi natin nakikita. Isang labanan na magpapabago ng kapalaran ng buong sangkatauhan. Ang 3 araw na ito ay nagpapakita rin ng paglipas mula sa luma patungo sa bago.
Mula sa lumang tipan, patungo sa bagong tipan. Mula sa batas, patungo sa biyaya. Mula sa kamatayan, patungo sa buhay. Ito ay isang mahalagang transition period na nagpapakita ng pagbabago ng cosmic proportion. Kung napansin mo, maraming mahahalagang pangyayari sa Biblia ay nangyari sa loob ng 3 araw. Ito ay parang isang divine pattern na nagpapakita ng pagkumpleto ng isang cycle at pagsisimula ng isa pang cycle. Ang 3 araw na pagkamatay ni Jesus ay nagmarka ng katapusan ng dominasyon ng kasalanan at kamatayan, at ang simula ng bagong era ng biyaya at buhay na walang hanggan. Ito ang dahilan kung bakit ang 3 araw na ito ay napaka-importante. Hindi ito basta numero lang, hindi ito aksidente. Ito ay isang maingat na plano ng Diyos na may malalim na kahulugan at layunin. Kung nagustuhan mo ang video na ito at natutunan mo ang tungkol sa malalim na kahulugan ng 3 araw na pagkamatay ni Jesus, i-like mo ito at i-share sa iyong mga kaibigan at pamilya para mas marami pang tao ang makaalam ng katotohanan ito. Huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang mga revelations tungkol sa ating pananampalataya.